ka na. Bakit kasi dito ka pa nagtayo ng tindahan eh? Ang layo-layo ng bahay natin mula dito. Marami kasing customer dito. At isa pa, walang tindahan dito. Eh, pwede naman dun sa bahay ah. Oo nga, pwede nga. Ang problema, walang customer doon. Tara, may na tayo. Tara. Bukas, huwag mo na akong sunduin ha. Napaka-apurado mo. Gabi na kasi. Alas 8 pa lang. Basta bukas, huwag mo na akong sunduin. Opo. Pasundo-sundo ka pa. Tapos mamadaliin mo ko. Huwag ka nang sumundo. Opo. Aray. Ang kirot ng tiyan ko. Bakit ang itim ng suka ko? Wala naman akong kinain na maitim. Lumapit ka sa akin. Halika.
Halika. Lumapit ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Umalis ka, dumayo ka, at lasapin mo ang unang dugo na matitikman mo. Sige na, umalis ka na. Narinig mo yun? Ang ano? Yung parang may tumakbo? Meron ba? Oo, meron. Aso lang yan, anak. Halika na. Ma! Diyan ka lang. Hoy, ikaw! Kung sino ka man, umalis ka sa dinadaanan namin! Umalis ka! Kung nag-good time ka lang, hindi yan magandang trip ang ginagawa mo. Ma! Umalis lang tayo! Bumalik lang tayo! Anak! Takbo! Ah! Oh! Ma! Bilisan mo! Humingi ka ng tulong! Oh! Ma! Bilis! Tulong! Sir? Manong Gaspar! Tulungan niyo po ako! Bakit? Anong nangyari sa'yo? Si Mama! Richard? 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 Diyos ko!
patayin. Umalis siya. Ma, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako anak. Hindi ka ba dyan nasugatan? Parang hindi naman. Tayo na. Umalis tayo dito. Sa bahay ko na muna kayo. Kung okay na sa'yo, Chare. Mas malapit kasi ang bahay ko. Baka kasi, pag umuwi pa kayo sa bahay nyo, ay balikan kayo ng nilalang na yon. Pumayag ka na, Ma. Sige Gaspar, payag ako. At salamat. Tayo na. Tara. Gaspar, maraming salamat dahil tinulungan mo ko. Chare, huwag ka sa akin magpasalamat. Kung may tao kang dapat pasalamatan, ang anak mo si Richard. Dahil siya ang nanghingi ng tulong sa akin. Bilib nga ako sa kanya eh. Bakit po? Isipin mo, tumakbo siya ng mag-isa kahit sobrang dilim. Tumakbo siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Buti na lang, nakasalubong niya ako. At yun, nanghingi ng tulong sa akin. Oo nga Gaspar, hindi nga ako makapaniwala na magagawa niya makapaghingi ng tulong kahit sa ganong sitwasyon. Buti na lang, kasama mo ang anak mo. Dahil kung hindi, baka may nangyaring masama sa'yo. Oo nga, Chare, nakita mo bang itsura ng babaeng umatake sa'yo? hindi eh. Nakatakip kasi ang buhok niya at tanging mata niya lang na pula-pula ang nakikita ko. Sa palagay mo, ano kaya ang motibo niya? Bakit kanya inaatake? Hindi ko alam Gaspar. Basta bigla na lang siyang humarang sa gitna ng kalsada at umatake. Para siyang mabangis na hayop. Para siyang aswang. Baka aswang talaga yon. Katulad ng nakita namin ni Leon noong nakaraang gabi. Pero ang kakaiba lang, dahil parang halimaw na may pakpak ang nakita namin. Pero hugis tao na parang paniki. Naikwento nga yan kanina sa amin ni Leon doon sa tindahan. At akala ko, imbinto niya lang ang kwentong yun. Totoo ang ikinuwento ni Leon sa inyo. At kahit ako, hindi makapaniwala sa nakita ko. Pero wala eh. Kailangan talagang maniwala. Dahil kitang-kita ng dalawang mata ko. Kung i-analyze natin ng maayos ang mga pangyayari, masasabi natin na posibleng may aswang dito sa lugar natin. Pero sino? Hindi ko alam. Si Randel. Baka matulungan tayo ni Randel. Bakit? Ano ba si Randel? Isang magaling na albularyo ang tatay ni Randel. At baka may alam ni si Randel sa pag-aalbularyo. Sige, tanungin mo siya bukas. Oo. Sana matulungan niya tayo. Tayo na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay.